Ayan, eto mapait 'to sa mga mata ng mga Marcoses. Eto po, pakinggan po natin 'no, ang nearly, sinabi po ng ating, mahal na pangulo 'no, dito sa kaniyang, bigay ng kaniyang pagsasalita, pananalita, ayun, pananalita. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Yes. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. Ayan, upper After middle nearly 4 income country, decades as a lower middle income Ay, upper middle income country. So marami pa rin po yung hindi maniniwala doon, bali putulin muna natin 'no. Ang dami pa po kasi, alam niyo naman may mga Pilipino talaga na, ayaw maniwala dahil, hirap din sila at siyempre dahil bumaba daw dahil sa mga maleta, naubos daw yung pondo ng bayan. Ang tanong kasi doon mga kababayan ko, saan po ba galing mga maleta? Wala namang perang nakikita. Tapos isisisi niyo naman kay PBBM o balikan ho natin yung kanyang talumpati, about talumpati. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Oh. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments, Ayan. Eto, putulin ho natin. Hello, mega love shoutout po Ma'am Novelli, no? Mega love shoutout. Putulin ho muna natin. Kasi marami po nagsasabi, bagsak na daw ang ekonomiya ng Pilipinas, mga kababayan. Oh, 'di ba? Ito po no, kung bagsak po ang economy ng ating inang bayan, bakit pa kayo nagtatrabaho? Bakit pa ho kayo kumakain at may kinakain? Naniniwala po kasi kayo lahat sa fake news. Sa lahat ng hindi naniniwala at against talaga kay PBBM at sa pamamalakad ng ating presidente, syempre, marami kang sasabihin. Opo, magaling talaga Sir Lance Christian Baldanzo. Kasi, ganyan talaga si PBBM, magaling siyang mag-speech. Sabi naman ni about sa speech naman ni PBBM 'no, medyo labas ho tayo ng konti, hindi pa natin inubos 'no. Sabi naman po ni, Kung Pulong Duterte na magaling lang daw mag-English dahil hindi daw nakatapos itong si PBBM. Kung bobo si PBBM, mapabigyan ba siya ng special, special award? 'Di ba? Sa lahat ng pumunta sa Harvard, siya lang yung binigyan ng special diploma. Kung bobo ka, hindi ka mapagbigyan nun. Kung ibig sabihin nun, hindi ka maano doon, hindi ka gagraduate ng ganun-ganun lang. Na at magkaroon ng diploma na ganun-ganun lang kung bobo ka. Sila nga congressman nga sila, 'di ba? Abogado, pero hirap magtagalog. Ako, may dugong Bisaya din ako, pero hindi naman ako hirap magtagalog napapansin niyo pa bo? Hindi naman tayo ulik ba magtagalog Minsan kasi, ang yabang 'no, nauuna kaysa gawa, sa kawang gawa, 'di ba po? Patuloy po natin. investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. For our country's progress. Hindi for him hindi siya pansarili kundi pamsambayan ng Pilipino kundi for our country's progress. Kaso ay nako.
Kaya sabi ho nila si PBBM nag-graduate lang daw ng Harvard, yung pasang-awa lang daw dahil anak ng, presidente ng Pilipinas. Kung bobo ang isang tao, gano'n talaga yung pagkakaintindi. Kung bobo po yung isang tao, hindi ito matanggap na ganito, nasa middle class na ho for 4 decades, ha, ng ating inang bayan, ha, na tayo ay ginagago ng mga fake newser diyan. Ako dati naniniwala ako sa libro, ganito si Marcos, maraming pinapatay si Marcos. Yun pala, binabaliktad. Oh, siyempre yung iba, alam niyo na, meron nga akong kakilala eh. 2 kurso na yun ha, matanda na yun eh. Mainitin pa rin ang ulo kasi hindi nagre-research eh. Against siya kay PBBM. Buntik nga yung pamangkin niya, ma-charge na addict eh kasi na-depress. Parang addict na talaga. Pero depression lang. Nasobrahan kasi sa talino, ang labas bobo. 'Di ba oh? Pride na ho yun eh. Yung akala mo ikaw na yung may alam lahat. O dahil ikaw yung nauna daw sa duyan, sila daw nauna sa duyan, huli lang ho daw tayo. Hindi mag-research kayo, anak ng buhay. Kasi hindi ko nila matanggap-tanggap ito, yung sinabi ni PBBM po na may progress yung ating inang bayan. Bakit bakit may mga tao talagang hindi happy patungkol pag si PBBM po yung nagsasalita? 'Di ba po? Balikan nga ho natin mga kababayan ko. Dito lang po sa gitna. Steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Yes, Greater confidence. greater confidence, vote of confidence in our country's better future. Ay, naka. Diba, Sir Omar? Good afternoon po. Good afternoon. Oh, Harvard nga po sabi ni Ma'am tama. 'Di ba, mga kababayan? Mega love shoutout dito, Mati Rescar, no? Mati Rescar. Ay. Mega love shoutout po sa inyo lahat, no? Good afternoon po sa inyo lahat, sa lahat ng nanonood po dito sa channel ni Ballpoint Man 2.0, ha? Marami pong against dito dahil wow, ganito daw. Hindi naman totoo 'yan. Bagsak na bagsak yung ng Pilipinas. Bagsak kung wala kang ginagawa. Sabi basahin niyo yung ni Ma'am Jocelyn Flores kung anong sinabi, masakit-sakit 'to. 'Di ba? Imbes na i-congrats nila yung pangulo, mga kababayan, at pasalamatan ang Diyos na nandiyan na tayo sa middle class, no? Ay nako, bash pa talaga. Basahin natin yung mga sa comment po. Pero para sa akin, yung halos naman talaga nagkakabenepisyo dito, hindi lang naman lahat mostly dito yung mga mayayaman ang nagbe-benefits talaga. Yan din, realidad din po yan. To be fair ha, mga kababayan ha. 'Di ba? Ay nako, mga utak kasi nila grapon no. Bagsak po yan talaga, Ma'am Aluf. Kasi tama talaga, bagsak ang utak nila, bagsak din eh. Kasi hindi naman ako professional eh. Hindi ako tulad na simple lang yung natin. Pero bakit gano'n 'no? May mga tao, yung nga sinasabi ho natin mga kababayan po, ganun po talaga mga kababayan ay you cannot please anybody. Kahit ikaw pa yung pinakamabait na tao sa buong mundo, may sasabihin pa rin at may sasabihin ang ating ang ating mga kababayan at ang ayaw ho sa atin, 'di ba? Dapat magpasalamat tayo na hindi lang naman 'to kay PBBM, hindi lang siya ang gumawa nito kundi talaga, yung mga tumutulong. O lalo na yung mga OFWs, mga investors, siyempre, nabi-brainwash na 'Pag na-brainwash mo na yung isang tao, ayaw na talaga paniwalaan kung ano man na sinasabi mo. Ayaw na talaga maniniwala sila sa'yo. Hindi na nila kayang paniwalaan ka dahil brainwash na Parang ang utak na naka-stick na lang sa isang opinyon sa kanilang mga gusto at sa kanilang diretso, 'di ba? Marami parang isa-isa lang 'yun sabi naman dito ni umaabuso daw sa sa kapangyarihan. Alam niyo ho, 'no,
Pag sinabi niyong umaabuso sa kapangyarihan si PBBM, kasi marami din nung nagsasabi na ano, so luga ka rin, Henry. So si Henry pala, no, ang mga Bisaya daw ay mga taga Mindanao ay mga luga ang mga utak. Eh ikaw, kung DDS ka, so ibig sabihin, luga ka kasi yung idol mo Bisaya din eh. Mas luga ka. Yeah. Ang masasabi ko lang po sa'yo, think before you speak. Ha? Anak naman ang buhay mo. Ikaw yung luga dyan. Anak ng buhay. Ito, basahin natin yung sa loob po ng kasabi nila, inaabuso daw ni PBBM yung kapangyarihan. Kung inaabuso ni PBBM, lahat to ng mga fake news, sir, mga anak ng buhay niya. Ha? Mga anak ng buhay nyo. Lahat ho ng fake news at gustong mamatay si PBBM, pinapahuli na. Lahat ho nagtitreat kay PBBM, nahuhuli na tulad ni Parike. O, example lang, si Parike, si Jack Aragota. Siguro kung si Duterte yung presidente, tapos ganyan sila magsalita, pugot ulo agad dyan. Tulad mo yung pulis na vlogger, no, na tinanggal kasi puro pasaway. Akala mo, perpekto magsalitang hayop, eh, no? Yan kasi, ang mindset nyo, na you are na-kotik by na brainwash na eh. Ang nakotik na kasi, yung utak nyo ng fentanyl at marijuana. Kaya yan, ang utak nyo, ulaga. Buti nga ngayon si PBBM hindi ganun. Hindi siya ganun kabarubal, hindi siya ganun kahayop sa kapangyarihan, mga kababayan. O, ito yung ginagawa niya para ho sa inang bayan. Hindi yung sabi ng iba na pumunta siya ng ibang bansa para tumakbo dahil may rally. Anak ng buhay naman. Kita mo anong utak yung meron sila? Biyakin nyo muna ulo nyo, tapos sugasan nyo sa gripo. Baka napuno na ng gapnod. Anak ng buhay naman talaga. Basahin nga natin yung comment section po dito. Sobrang daming dito eh. Yung iba, thumbs up. Yung iba naman, pag binasa mo yan, ang dami talagang dito sa comment section. Mga kababayan ko. Pag binasa mo yan, ang daming ayaw. Kasinungalingan kasi, no? Dahil against mo sa kanila, kasinungalingan yung sinasabi nila. Tapos, eto, tignan nyo ang layo-layo mag-speech si PBBM, walang kopya, anak ng buhay. Tapos sasabihin nyo, may adik bang ganun magsalita? Itok, magsasunblock, tapos magsasabing bangag, ganito, ganyan. Tas ang mukha parang berdugong tae. Anak ng buhay naman talaga eh, no? Puro tapang, puro yabang, wala namang ginawa, kundi puro paninira. Ito si PBBM, walang paninira to. Kundi yung ginagawa niya, trabaho lang po para sa ating inang bayan, tapos ayaw pa rin maniwala ng mga bobo. Bobo eh, no? Anak naman talaga. Ay, nako. Si Ballpoint, no? Kita nyo yan, nagko-comment po si Ballpoint. Eto, imbis na sabi naman ni Sir Jose Diaz, mas bangag pa dyan si Balbel. Hindi lang po bangag, kundi yung buhay pa siya, mukha na akong si Emmy Marcos po, no? Si Manang Emmy, no, ating senador Manang Emmy, no? Ay nako, buhay pa pero yung mukha parang naimbalsa mo na eh. Anak naman talaga eh, no? O ito dapat good news to, dapat kayo. Mga DDS! Hoy, gising! Anak naman ng boy. Dapat kayo, masiyahan kayo. Kami ako nga nasisihan eh. Dahil nasa middle class na tayo. Upper middle class income status na ho tayo. Tapos, ay nako.
Ang kabubuhan niyo pa rin yung pinapaandar niyo. Kaiba naman po kasi Sir Alex, Revilla, si PBBM ayaw niya kasi ng gulo. Ayaw niyang ito yung mindset na ganyan, kung may mga galit sa'yo, hayaan mo silang magalit. Bahala silang magalit. Kung ma-high blood man sila o magpakamatay man sila, pabayaan mo sila. Parang gano'n yung mindset ni PBBM Ayaw niya ng gulo. Gusto niya, gawin niya lang yung kanyang duty. Tama naman po yun. Bahala na kung sino yung uhuli sa mga ulaga na yun. Di ba po? Anak naman ng buhay talaga nila, no? Ayaw maniwala, tapos puro, ay, wala namang nagagawa. Ayun. Ay, nako naman talaga, Ito pa po, ito po, ito pa, Ayan. Ayun, Philippine News Agency, Republic of the Philippines. Ito po, pakinggan nyo. BP Sara may be convicted for sedition grave threats. Ito, di ba? Ito yung gusto nila maging presidente ng bansang Pilipinas. Puro pananakot, puro pang walang hiyang ginagawa. Manila National Bureau of Investigation has found a reasonable certainty of conviction against Vice President Sara Duterte for inciting to sedition and multiple counts of grave threats based on statements she made in November 23, 2024 press conference. During the House Committee on the Justice final impeachment hearing on the determination of probable cause, the NBI submitted the affidavit of its investigation into the alleged death threats the Vice President made at a virtual press conference against President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi na po natin to basahin, ito. Tapusin na nga lang ho natin hanggang dito. Reading the affidavit, lawyer Malikad, of the NBI said the Bureau had properly established that 3 elements of inciting to sedition, that Duterte was not a direct participant in the act of sedition itself, that she did utter seditious statements, and that the statements were made through speech. Pero ganun pa rin. Grave threat po yan Naalala nyo yung teacher na gustong patayin si Digong? Di ba nakasuhan yun? Anak naman talaga Tapos pahuhuli. Tapos sila okay lang magsalita ng ganyan. Naalala ko tuloy yung anak ni pastor ng Assembly of God. Assembly of God ho yun. Anak ng pastor. May mga kapatid pang pastor, mga tsuhin pastor ng Assembly of God. Shout out sa inyo dyan. Gusto nyo malaman? PM nyo lang ako. Ibibigay ko po yung pangalan. Mega love shout out sa inyo dyan, mga Assembly of God, mga pastor. Wow! Anak ni pastor, no? O galing Satanas. Anak naman talaga May galab shoutout Sir Rolando Señores. Diba? Ganun mo talaga pag close-minded na talaga sila, pag ang utak nila, they are coated, coatic, no? Wala na. Paulit-ulit na lang ho yun Coatic by the coatic by negative thoughts at fake news, wala na. Paikot-ikot na lang ho yan. Hanggang kailan? Diba ho, mga bababayan ko? Kaya ito, ang impeachment kay VP Sara, ganito ho, pero sigaw pa rin ho sila ng sigaw. Ang sabi ho ng iba, tulad ho niyan, diba? Pattern ho yan. Malapit na ho yung hearing ulit. Trial ulit. Sa size na ho, kaya inunahan na ng INC. Alam niyo yung pattern? Uunahan ho nila yan para pangbasag. Yung tawag na nagma-mindset ka na ng tao. Pangbasag Pangbasag eksena. Para yung eksena sa kanila. Tapos sila yung sasabihin sila yung biktima. Tapos sasabihin na naman sila, bias kayo. Bakit nyo inuhuli? Tinuto yung mga nagrarally, sasakyan ng mga nagrarally. Illegal parking nga kayo
Gusto niyo sumunod sa batas pero kayo hindi makasunod-sunod kung ano yung batas. Ayaw sundin kung ano yung batas. Anak naman. Ay, nako talaga no. Eto ho. Hindi lang ganito. Hindi lang isang tayong na ano mo sa death threat. Ito, kaso na yan eh. Pag sinabihan papatayin kita, kaso na ho yan eh. Ito, ayaw nyo tong ano, ayaw nila po itong gamitin laban sa impeachment. Yung grave threat at inciting to sedition at may mga sundalo pa dyan ng mga, ay nako. Panahon nga ni Duterte, di ba? Pumunta siya ng 10th Infantry Division. 2016 ho yun, kung naalala po natin, mga kababayan ko. Ay nako. Tulad ni Boy Lighter, kung sino dyan, lulusubin daw yung Malacanang, susunugin. Yan palang, ano na yan eh. Panggagago na yan eh. Kala nila biro lang ho yan. Kaso lang, ito, ang problema kasi sa atin. Masyado tayong protective because idol natin. Dapat yung iniisip po natin yung kapakanan ng inang bayan. Bakit ba nagrally ba sila para sa kapakanan ng inang bayan? Nagrally sila para sa mga nila, mga in-endorse na mga politicians. Anak naman. Obvious na obvious. Bakit ba para lang sa inang bayan yung ginagawa nila? Hindi ho. Para po sa kapakanan ng kanilang mga na-endorsong mga politicians. Tulad nito ng isang grupong ito. Hindi po yan religious group eh. Tawag ko yan na grupo lang. Kasi pag religious group ka hindi mo manabasa yung article na yun. Na hindi pwede makialam yung simbahan sa pamahalaan. Magkaiba kasi yun. Nakikisaw-saw eh. Tapos ang gusto nila, hindi ma-impeach si BP Sara, hindi makasuhan si Marcoleta. Asawa nga ni Marcoleta di ba? Kung i-research nyo, di ba, nasali din yan sa mga katiwalian? Ito si BP Sara. Ano bang ginawa yung trabaho? Panahon ni Digong, ang former vice president, binabastos. Si Laila de Lima, binastos. Pati ang personal life, kung ano mga gawain, may kasalanan si Senador Laila de Lima about dun sa Janelle. Alala nyo yun? Kung hindi mo na pwedeng sabihin po yan, mga kababayan. Kasi personal life nga yan, bakit mo ungkatin pa? Tapos nakasuhan, na-acquit. Hello, Sir Maki Kwan. Mega love shoutout po, Ma'am Adele. Mega love shoutout, Ma'am Aloof. Sa lahat po dito na nakasubaybay, nanonood ho ngayon. Tapos agad sila. Ay, nako. Ang demokrasya kasi nasobrahan na sa paggamit, no? Tapos yung panahon ni Duterte, walang demokrasy. Walang due process. Patayin agad. Barilan agad. Adik ka kaagad pag against ka sa Duterte. Ay, nako. Pero yung mga adik nasa grupo nila, anak ng buhay. Ay, nako. Grabe ba? Ay, nako, mga kababayan, mga kasubaybay. Ito marami pa rin against pa rin. Maraming, ay, nako, natutuwa. Ito mas maganda to, i-impeach na. Bakit? Wala namang kwenta eh. Kung saan may patay, nandoon. Kung saan parang lang ba, puto-ops, parang tawag nun, puto-ops. Pa-picture lang, kung wari nakikinsipatya. Yung pala advance na, yung tawag nun advance tirada. Dahil malapit na yung 2028, wag kami. Ay, nako, mga politicians talaga. Si PBBM, hindi ganun. Yung ginagawa niya, trabaho. Hindi yung puro chismis. Tignan nyo, Ay, nako, kayo talaga, Ito pa, mga kababayan, Ito pa po, Puro sila chismis, di ba, Sir Maki? Nako naman talaga, no? Ito pa po, Matagal na ho ito. Pakinggan ho natin, itong mga tatlong ulagang ito,
Yung sa DPWH, Bunuan's daughter and business partner. Kanino to? Pag nahuli, may sakit agad. Idol ho talaga nila si Ma'am Nick Brace. Ito pakinggan ho natin mga kababayan ko. The family of the business partner of Manuel Bonoan's daughter cornered over 2.5 billion pesos worth of contracts during the time he was Public Works Secretary. Records obtained by Rappler show infrastructure contractor Global Crete is owned by the Maglanque family of Candaba, Pampanga. The family also owns MBB Global Properties through family member Macy Monique Maglanque, where Bonoan's daughter Fatima Gay Bonoan de la Cruz is also an incorporator, along with the daughter of another former DPWH employee, Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan, di ba? Ang gagaling nila. Lokohan lang. In 2023, roughly 6 months after Bonoan assumed DPWH leadership, 5 projects totaling 317 million pesos were awarded to Global Crete. 4 of these were flood control projects, 3 in Bulacan and 1 in Valenzuela City. In 2024, it secured its largest number of contracts, totaling over 2.1 billion pesos for 21 projects. 2.1 billion pesos for 21 projects. Pero ano yung nangyari, mga kababayan? Tapos isinisi kay PBBM dahil pinaimbestigahan, anak ng buhay. Diba po? Pakinggan pa po natin, patuloy ho natin. 13 were flood control projects located in Central Luzon, particularly in Bulacan and Zambales. In 2025, it was awarded a 22 billion peso road project in Bicol. Meantime, the DPWH dismisses 3 of its Bulacan officials: Assistant Director Engineer Bryce Erickson D. Hernandez, Construction Division Chief JP D. Mendoza, and Chief Accountant Juanito C. Mendoza. They were found guilty of these administrative offenses. Ayan disloyalty to the country and the Filipino people. Pangalawa, grave misconduct. Administrative offense of dismissed DPWH Bulacan's officials. Una, disloyalty to the country and the Filipino people. Tama naman po. Pangalawa, grave misconduct. Pangatlo gross neglect of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Pansarili lang ho kita nyo ho yan. Tapos sasabihin nila ang may pakana ng maleta daw si PBBM, ang kanyang mga alipores. Anong sinabi ni Inday Sara? Anong sabi niya, Inday Sara Duterte, mga kababayan? Bago sila nakaupo, alam na nila yung mga issue about sa mga maleta. Anong sinabi ni Digong nung panahon na yon? May mga tirada talaga ang DPWH. Pero bakit hindi niya nabigyan ng solusyon? Tapos pina-open ito ni PBBM na imbestigahan, si PBBM pa yung masama. Ngayon, si PBBM pa yung may kasalanan. Ang sabi ni Sir Romel de la Cruz at ni Sir Jimboy, dahil nabigyan ng maleta sila Diminyo, Kulto, Salot, INC, Manalo at Sabala, luluhod yan sa mga demonyo, buhaya, magnanakaw, politiko at pro-China politiko. Sabi naman ho ni Sir Romel de la Cruz, basahin natin. Ang INC hindi yan religious. Tawag dyan kulto kasi ang dapat pinaglingkuran nyo ang Panginoon, hindi ang mga masasamang tao. Tama! Tulad doon nito, ang galing no? The 3, along with former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, were linked to ghost flood control projects in Baliwag and Plaridel. Tignan nyo ho yan. Tapos kasalanan na naman ni PBBM. Dahil nahuli ang kanilang mga tirada, mga kababayan. Ayun, di ba? Marami kasi. Mga senador, mga congressman. Ito po, walang sabi po dito sa comment, walang kahihiya sa sarili sa bayan, nagpapayaman pang sarili, nakakalungkot, kulong na agad. He is ito naman he is in power, it's impossible, he won't get anything.
Papaiwan ba yan? When he has the authority, hindi na sila naawa sa mga tao. Tama po, September 21, see you there. Silent is death. Anak ng buhay talaga, no? Kita niyo ho yan kung anong ginagawa nila sa ating inang bayan, mga kababayan ko. Tulad nito ng nagrarally. Paimbestigahan sana ni Senator Laila de Lima yung katiwalian sa loob ng kanilang grupo. Ayaw nila, nagagalit. Tapos pag sa gobyerno makikialam. Mismo na nga mga kapatiran nila, nagsasalita na, nagiiyakan na Ay naman talaga no? May mga, pa sila, sangkot pa sila sa patayan. Kung religious group ka, religious group ka, dapat hindi ka sangkot sa patayan, habulan. Tignan nyo sa luneta, makipagdebate kayo sa mga INC, tapos pag natalo sila sa debate, mga habol ng kutsilyo. Totoo yan, hindi ho yan biro. Ay, nako. Tapos si PBBM, kanilang babastusin. Akala mo, mga totoo no? Akala nyo, mga makajus Yung pala mga ulaga din. Ay, nako naman talaga no? Ganito yung kalakaran sa ating inang bayan. Pera kasi yung gumagana. Alam mo yan ng mga membro Mag-i-endorse kayo ng ng politicians, tapos cargo di konsensya pa ng ng mga membro, mga kababayan. Tapos ito i-endorse nila ng mga mga politicians, mga kongresista, mga kurakot. Ay nako talaga. Tapos pa, kung hindi ka buboto, gagamitin yung bersikulo na sinusuway mo yung leader mo, dapat you must obey the leader. Kasi sila yung leader nyo, sila yung father of faith nyo, sila yung tatay nyo. Doon pa lang tinatanggalan mo na yung freedom, yung membro mo Hanggang ngayon, ganun pa rin, sunod-sunuran. Hakot dito, hakot doon. Tapos pag naharang ng LTO, dahil wala nang ang parkingan, sila pa yung magagalit. Ang LTO na naman yung masama, yung MMDA na naman yung masama, si General Torre na naman yung masama. Gusto nila sumunod sa batas, sila mismo hindi sumusunod sa batas. Lumipat na naman sila ng area. Sino ba nag-i-endorse naman ganito? Di ba mga kulto? Di ba Sir Tony C? Tsaka Sir Che. May ganun shoutout po Sir Che. Tapos magagalit ang mga ulaga. Anak ng buhay naman talaga. Akala nyo mga perfecto Kaya nga, INC Incorporation pala. Magalit na naman sila dito sa akin. Totoo naman ho yan Hindi po ba alam ng mga members yan? Nagbubulag-bulagan Alala nyo ho yung sa ibayong bansa? Ha? Yung nang-rape na anak ng ministro? Anak naman talaga no? Tapos, magagalit kayo. May mga death threat pa sa mga tumitira sa kanila. Dahil totoo. Anong ginawa nila sa ng dating daan, di ba? Anong balita ho yun? Mga haka-haka lang ba yun? Ay papatay nila si Eli Soriano? Anak ng buhay naman talaga, nagkakasuhan sila. Ang daming abogado kasi na sa INC. At saka marami ding mga politicians. Bakit nila ini-endorse yung mga politiko? Para may kapit sila sa gobyerno. Di ba? Sinabi ko paulit-ulit. Halos mga chief of police ngayon, INC. Hindi pwede nating i-deny yan. Pag kinalaban mo sila, ang dami nilang mga ops Nang babantayan sila halos. Kahit ako nga dito, may taga Tarlac, ano ba yung pangalan nun? Tarlac, ano ba yung dito? Mga kababayan ko. Ito si Aileen Pansa, nag-fuck you daw. Anak ng buhay naman talaga yun.
Yan ba yung turo ng INC sa inyo? Nag-chat dito sa akin, nagti-threat. Tas tawagan mo, ayaw naman sagutin. Ay nako. Tagahatid ng dapat, maghatid kayo ng katotohanan, di kayo maghatid ng pagbabanta. Tapos ikaw pa yung babaliktarin nila pag natamaan yung ego nila. Anak ng buhay. Endorse pa more. Endorse pa kayo ng mga politicians na mga corrupt. Tapos ang presidente yung sisisihin nyo. Anak naman talaga. Pas manghihikayat yan sila, dito ka na umanib sa amin kapatid. Kasi kami yung totoo. Yung 44,000 lang yung maliligtas daw. Yang dami nyo. So, paano yung natira niyan? Hindi na maliligtas. Nagbabasa ng Biblia, literal eh. Ng buhay talaga yun, no? Hindi ho yung Diyos sinungaling, kayong sinungaling. Yan ba yung turo ng INC? Magbanta kayo, pumatay kayo ng tao, tapos mag-endorso kayo? Yan ba ang turo ng Diyos? Mag-endorso kayo ng ng politiko? Walang mababasa sa Biblia na mag-endorso tayo ng politiko. Ano mga religion o ano mang sekta tayo. Wala akong mabasa sa Biblia dyan na mag-endorso tayo ng politicians. Meron namang mga mababait po ng mga members, pero halos talaga. Mag-i-endorso kayo ng mga politiko, puro naman mga kurakot. Di ba, Sir Harry Malones? Mga uto-uto talaga. Ma'am Elenita Pering. Sabi niya, trabaho yan ng mga INC, except lang sa ibang members. Opo, may mga babait naman po talaga na mga members. Tama naman po yun. Akala kasi, no, di ba, ng Sir Damkas, ano ng buhay naman talaga nila, no? Sila yung nag-i-endorso ng mga politicians na mga kurako, tapos sila yung magrereklamo. Kasalanan pa ng presidente. Ang galing, ha? Ayan, no? Next topic ho tayo, mga kababayan The ko, ha? family of the business partner Ng